At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga po si episode 76 para dito kay One Punch Man Season 3 natin manga series. At ayan, huwag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga tayo natapos sa biglang pagtatagpo ng grupo ni Fubuki at saka nga ni Super S. At now ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay tinawag nga ni Fubuki etong si Super S at dahil sa nagulat etong si Super S ay bagang napaatras siya rito. At dito ngayon biglang forma etong si Fubuki, sabi niya nga dyan na sa oras na to hindi niya nahahayaang makatakas ulit ayang si Super S. Pero dali-dali, eto nga sabi nga ni Super S, aba hindi maaari yan, kaya nga eto bigla niyang kinuha etong dalawa sa mga slaves niya. At sabi niya nga rito kay Fubuki na kapag nagkamali ng galaw etong si Fubuki, uutusan ni Super S itong kanyang mga tauhan o kanyang mga slaves na kagatin yung kanilang mga dila. So ibig sabihin uutusan niya magpakamatay etong mga to. So kaya nga napahinto dyan etong si Fubuki. At ayun, etong si Bam, sabi niya nga dyan, ting-ting niya yung mga slaves ni Super S na mga tao daw itong kanyang mga slaves dyan. So kaya nga etong ngayon si Silver Fang bigla nang tinanong etong si Fubuki kung kilala ba ni Fubuki etong si Super S. So ito sabi lang ni Fubuki, oo kilala niya yan. At etong ngayon biglang sabi pa dito ni Super S na gusto niya sanang i-whip etong si Fubuki, gusto niya disiplinahin yan at kunin pati etong mga kasamahan nga ni Fubuki para gawing hostage yan. Pero wala siyang oras, nagmamadali siya dahil meron nga raw siyang planong gawin para nga dito kay Amay Mask. So may gusto raw itong si Super S na ipamit dito kay Amay Mask na isang big shot. At yung plano niya ganito, so ipapamit niya kay Amay Mask itong isang big shot na nga na to. At ang mangyayari niyan, kapag nanghina itong si Amay Mask sa harapan ng presensya ng big shot na to, hahatawin niya ng whip niya ngayon dyan itong si Amay Mask. At ayun, mahuhulog na si Amay Mask sa brainwashing nito ni Super S. So magiging kanya na itong si Amay Mask, ibig sabihin. At after niyang makuha itong si Amay Mask ay uutusan naman ni Super S itong kanyang mga tauhan na kumain ng monster cells at mag-transform into Amay Mask. At kapag tapos nga niyan, kapag nakapag-transform na into Amay Mask itong kanyang mga slaves dyan, ay eto iaalay niya na itong peking Amay Mask dito sa isang big shot na nga na to. At nang sa ganun, mapopromote itong si Super S sa mataas na rango. So talaga naman, kala mo ang dali-dali lang ng plano niya pero di pa dyan tapos dahil itong tunay na Amay Mask ay ikikip naman daw yan ni Super S para sa sarili niya. So kaya nga ito natutuwa si Super S dyan sa nai-imagine niya At ito nga sabi niya dyan kay Fubuki, ano sa tingin ni Fubuki, di ba ang ganda-ganda ng plano niya, perfect, sabi niya ganyan. But then, ay ito nga ngayon bigla ngang pumorma na itong si Super S, sabi niya nga dyan kay Fubuki na mamatay itong si Fubuki, o di naman kaya ay tulungan niya itong si Super S para nga kuha alang si Amay Mask. So dito nga biglang hataw na dyan etong si Super S. But then yun nga, pag hataw niya ng whip niya ay napansin niya, bakit ganun? Ano nangyari sa grupo ni Fubuki? Bakit sobrang humina na ng husto? Purong matatanda na lang yung natira sa kanya. So kaya nga dito ang ganda ng ngiti ni Super S. Pero maya maya pa eto nga may binubulong-bulong etong si Fubuki dyan kay Silver Fang. So eto ay tindig na etong si Silver Fang. At eto nga maya maya biglang parang nakilala na recognize si Super S etong si Silver Fang. At pagkatapos nga niya, dito biglang umatake etong si Silver Fang at Dennis Bama. Grabe, tapos etong mga tauhan dyan ni Super S, grabe, pinagbabanatan ni Silver Fang ng ganong kadali lang etong mga to. At ito nga sabi ni Silver Fang, di ka na nakatulong Bam. Pero yung sabi ni Bam ay okay na naman, wala naman siyang balak na tumulong na gumalaw. At pagkatapos nga niya na ito nga, na-capture na rin kagad dyan etong si Super S. So dito sabi niya, grabe, ano nangyari? At pagtingin na nga dyan etong si Silver Fang, nakilala niya na. Sabi na nga dyan, teka lang, si Silver Fang yun yung rank 3 sa mga S-class. Wala naman daw nabanggit sa kanya nakasama sa pagsugod dito sa Monster Association itong si Silver Fang. So kaya anong ginagawa niya? At ayun pa, di niya raw nakita ang bilis ng galaw ni Silver Fang. At din eto ngayon, biglang tapak-tapak ni Fubuki yung mukha ni Super S. Grabe, kala mo boss itong si Fubuki, sabi niya nga dyan na eto na yung bago at mas pinalakas na Blizzard Group. So andro masasabi dito ni Super S. So dito sa loob-loob ni Super S, asa pa eto si Fubuki, never na may sasali sa kanya na isa sa mga S-class heroes. Pero ito nga ay mas dinin pa ni Fubuki yung pagtapak din sa mukha ni Super S. So kaya nga ito, biglang sabi ni Super S, sige, suko na siya at pwede ba na sumali siya sa grupo nito ni Fubuki? Gagawin niya lahat. Pumayag lang si Fubuki na sumali siya sa grupo ni Fubuki. But then ito nga ngayon sabi ni Fubuki na hindi, malabo. Hindi siya magtitiwala sa halimaw, pero pwede niyang gamitin itong whip na to para pasunurin sa kanya itong si Super
Super S dito pinawis na etong si Super S at pagkatapos nga niya pang grabe. So dito pinaghahataw niya na etong si Super S at pagkatapos nga niya na eto usok na yun dyan etong si Super S habang ayun yung mata niya ay nagsisipuso na. But then after nga nito ay dito nga ngayon punta na sila Fubuki dun sa mga slaves ni Super S. Eto nakita nga nila na mga naging halimaw na nga pero partial lang itong mga tao na to. So ibig sabihin hindi pa completely nagiging halimaw itong mga tao na to. So kumbaga half monster pa lang sila. At ito ngayon sabi nga ni Silver Fang dyan kay Fubuki, yung subordinate ni Fubuki ang nangyari sa kanila nung mahimatay na yung kanyang mga tauhan, bumalik sila sa pagiging normal. Yung mga tao diba nahimatay na pero hindi pa sila bumabalik sa pagiging normal. At ito ngayon biglang tawa si Super S. Sabi niya nga dyan kasi pinaghahataw niya ng mahabang panahon o na maraming oras na yung mga tao na nga na yan. So kaya talagang may tendency nandun na bumalik sa pagiging normal. At ito ngayon biglang sabi nga dito ni Bob, kapag hindi bumalik sa pagiging normal na tao itong mga tao nga na ginawa niyang halimaw, mapipilitan sila na patayin yung mga yan at kasalanan lahat yan ito ni Super S. Pero yun walang pakialam itong si Super S. At ito ngayon maya habang nakatingin na si Silver Fang dito sa mga tao na ginawang halimaw na to, napag-isip-isip niya nga dyan mga half monster lang. So dito napagtanto niya na baka ganito lang din sana yung nangyari nga kay Garo na half monster pa lang si Garo, hindi pa siya completely nagiging halimaw. Pero eto nga biglang sila basa na yung mga ugat din sa mga mukha ng slaves nga ni Super S. At eto ngayon biglang nagulat, napatitig talaga dyan etong sila Silver Fang dahil biglang nagising na rin dito etong mga halimaw na nga to. At maya pa ay bumangon na nga sila. Pero sa pagkakataon na to ay normal naman yung state ng kanilang isip. So ito nga sabi nila, ano nangyari? Bakit meron silang mga pangil sa kamay sungay? Ano nangyari sa kanila? Pero ayun, ay natuwa naman dito itong si Fubuki at saka nga itong sila Silver Fang kasi although parang nagbago nga yung kanilang mga itsura pero maayos naman yung state ng kanilang pag-iisip. So kaya nga ito sabi ni Fubuki, huwag mag-alala itong mga tao na to kasi nga hihingi sila ng tulong para nga masolusyonan itong problema nila dyan sa nangyari nga sa kanila. At so ayan, habang masaya rito si Fubuki at ito nga nare-relax na dyan si Silver Fang ay bigla namang napatigil itong si Bam at saka pati itong si Silver Fang kasi nga nakikita nila mula sa pagiging halimaw unti-unti bumabalik na sa pagiging normal itong mga kinapture nga dyan ni Super S. So kaya nga dito nagugulat talaga yung mga mukha nito ni Silver Fang at saka nga ni Bambi, hiwagang-hiwaga sila. At ito ngayon sabi nga ni Silver Fang na yung pinaka-crucial na factor ba para bumalik yung mga tao na yung ginawang halimaw ay yung kanilang mga puso. Kasi nga ito biglang bumalik sa pagiging normal itong mga to ay ginawa na nga silang halimaw. So kaya nga dito sabi nga ni Silver Fang hindi siya sigurado pero dahil nga sa nakita niya na to ay nagkaroon siya ng pag-asa kahit na papano, kahit na kukunti lang. At then ay maya ito nga biglang tinawag ni Fubuki itong si Silver Fang kasi nakikita niya itsura ni Silver Fang parang malungkot ba. At ito nga sabi dito ni Fubuki, sana makita na kagad nila si Garo habang hindi pa nga raw tuluyang nagiging halimaw o completely nagiging halimaw yung si Garo. So dito ay medyo parang di ko alam kung nalungkot ba dyan o parang medyo gumaan-gaan yung loob dito ni Silver Fang. At ito nga sabi ngayon ni Silver Fang, o nga sana nga ganun nga yung mangyari na hindi pa talaga completely nagiging halimaw yung si Garo at sana makita na nga nila talaga yan. At then ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong sa episode 76 natin. At so ayan medyo sucks lang, medyo saktuhan lang itong episode natin ito pero medyo nakakatawa rin itong temporary na bagong grupo nito ni Fubuki ngay mas bago at saka mas pinalakas na Blizzard group pero temporary nga lang yan. But yun nga guys, ay maraming salamat sa panood dito kay Kalbo natin at huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung matripan nyo itong video natin at hintay lang pala sa next na episode natin dito. Sino naman sa lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.